Good day, ma'am. This is Group 11, and our topic for today is all about application and intersections of the approaches in addressing social problem. Introduction. The application and intersection of economic and political approaches in addressing social problem is a complex and crucial aspect of effective policy making. Ang pagsasama ng pang-ekonomiya at ng pampulitikang pamamaraan sa paglutas ng mga suliraning panlipunan ay isang masalimuot ngunit mahalagang aspeto ng epektibong paggawa ng mga patakaran. Number 1, the political approach, role of legislation and policy. Political approaches use laws, regulation, and government programs to address social issues. They create the framework for change. Ang pampulitikong pamamaraan ay gumagamit daw ng mga batas, regulasyon at mga programa ng gobyerno upang tugunan ang mga isyu ng panlipunan at lumikha ng balangkas para sa pagbabago. Example number 1, minimum wage laws. Set a floor for wage, aiming to reduce poverty and improve living standards. Example number 2, affordable housing initiatives. Government funding and regulations to create more of affordable housing options. Number 3, environmental regulations, laws to protect natural resources and public health. Number 2, the economic approach, market-based solution, leveraging market forces. Economic approaches utilize financial incentives, market mechanism, and cost benefits analysis to encourage desired behaviors. Ang mga ekonomiyang pamamaraan ay gumagamit ng pampinansyal na insentibo, mekanismo ng pamilihan at pagsusuri ng gastos at benepisyo upang hikayatin ang nais na mga gawi. Example number 2. Number 1, carbon taxes, taxing carbon emissions to incentives business to reduce pollution. Number 2, tax credits for renewable energy, financial incentives for individuals and businesses to invest in renewable energy sources. Number 3, social impact bans, private investors fund social programs with government repayment based on outcomes. Number 3, the intersection, where policy and market met. Policy enabling economic solution. Government regulation can create conditions for successful economic interventions. For example, environmental regulation can create a market demand for green technologies, driving innovation and investment. Ang mga regulasyon daw ng gobyerno ay maaaring lumikha ng mga kondisyon para sa matagumpay ng mga intervention sa ekonomiya. Mga halimbawa daw, ang mga regulasyong pangkalikasan ay maaaring lumikha ng demand para sa berdeng teknolohiya na humahantong sa inobasyon at pamumuhunan. Economic incentives supporting policy goals. Financial incentives can reinforce the goals and political policies. Tax breaks for business creating job in underserved communities can employment, job training programs. Financial ay maaaring palakasin ang epekto ng mga pampulitikang patakaran. Halimbawa ay ang mga pagbawas sa bugis para sa mga negosyong lumilikha ng trabaho sa mga mahihirap na komunidad ay maaaring magsilbing suporta sa mga programang pang-training sa trabaho. Number 4, real-world examples. Poverty reduction, microfinance program coupled with government support for entrepreneurship can empower individuals to create business and lift themselves out of poverty. Healthcare access, a combination of government-funded healthcare programs and market-based options like health savings account can improve access to healthcare and encourage cost consciousness. Ang pagbabawas ng kahirapan at pagbubuti ng akses sa healthcare ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagsasama ng mga programang pang-ekonomiya tulad ng microfinance at health savings account.
kasama ang suporta ng gobyerno sa pagninegosyo at pampublikong serbisyo pangkalusugan. Education reform. School choose programs that allow parents to select schools can be combined with government funding for public education to improve educational quality and accountability. Ang reforma sa edukasyon ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng pagsasama ng mga programang pang-ekonomiya tulad ng school choice na nagbibigay sa mga magulang ng kalayaang pumili ng paaralan at pampublikong pondo mula sa gobyernong upang mapataas ang kalidad at mapananagutan sa edukasyon. Number 5. Challenges and consideration. Political gridlock, difficulty in passing legislation and securing funding. Number 1. Kapag ang mga mambabatas ay nahihirapang ipasa ang mga batas o makakuha ng pondo dahil sa hindi pagkakasunod, nagiging mabagal ang paggawa ng desisyon at pagpapatupad ng mga pulisya. Market failures. Markets may not always function efficiently, requiring government intervention. May mga pagkakataong hindi maayos na gumagana ang pamilihan kaya kinakailangan ng interbisyon ng gobyerno upang maitama ang mga problema tulad ng monopolyo o kakulangan sa pampublikong produkto. Unintended consequences. Economic and political intervention can have unintended effects that need to be carefully considered. Ang mga intervention daw sa ekonomiya at politika ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang epekto na kailangang maingat na isaalang-alang. Conclusion. The most effective solution to social problem often involves strategic integration of economic and political approaches by combining market-based incentives with government regulation and programs. Is comprehensive and sustainable path toward positive social change. The key is to carefully consider the potential challenges and to monitor and evaluate actions. Sa mga suliraning panlipunan ay madalas na nangangailangan ng estratehikong pagsasama ng mga pang-ekonomiya at pampulitikang pamamaraan. Mga insentibo batay sa merkado sa mga regulasyon at programa ng gobyerno. Maaaring lumikha ang mga ng mga mas pangmatagalang landas tungo sa positibong pagbabago sa lipunan. Ang susi ay maingat na isaalang-alang ang mga posibleng hamon at patuloy na subaybayan at suriin ang bisa ng mga interbensyong ito.